Hello, mic test, mic test. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, guys! Hello, kamusta kayo dyan? Napansin niyo ba aking bagong mikropono, diba? O, bigayan ng mga royalistas. At dahil dyan, nandito na naman po ang inyong gorgeous Jenny para pagkwentuhan ang buhay ng mga royalistas na umaalagwa sa prime time! Oh my God! Girl, certified siya! Guys, ito pala si Laura. O, tingnan nyo, oh, certified royalistas! Uy, teka. Sino ba yung mga royalistang yan? Yung ba yung mga dugong bughaw? Mga afam ba yan, girl? Ano ba? Eh di syempre dugong marites! Sila! Ay nako, hindi kasi ganito yan, Jenny. Syempre concern lang naman sila sa mga anak ni Sir Gustavo. Eh paano ba naman, nung mabuhay, kesa sa ikatuwa, eh parang nagalit pa sila. Ito talagang mga anak ni Sir Gustavo. Naku! Alam mo, sabi nila Loray, ganun daw talaga pag guilty, nagagalit-galitan para pagtakpan ng mga kasalanang ginawa nila. Pero sa tingin mo, sino ba talaga ang sumaksak kay Sir Gustavo? Atin-atin lang to, ha? Pero ang tingin ko talaga, lahat sila guilty. Lahat. Eh, paanong lahat? Isa lang ang sumaksak kay Sir Gustavo. Kahit na. Pareho lang yun kasi lahat sila gustong gawin yun. Eh di lahat sila guilty at saka kitang-kita naman sa mga tinginan nila. Alam mo, Loray, itong si Sir Napoy, kakabilib ha, mukhang nakumbinsi niya na yung tatay niya na bumait. Kasi kahit nasaksak na ito, pero willing pa ring mag-forgive and forget si Sir Gustavo. Kahit na, huli pa rin. Hindi na maniniwala yung mga anak niya na nagbago si Sir, di ba? Eh, kaya imbes na tanggapin, masama pa rin ang iniisip nila tungkol kay Sir Gustavo. Tinedma na nga nila yung tatay nila. Pinatay pa nila. Baka may marinig sa atin. Huwag kang ganyan-ganyan, baka malimandi tayo. Alam mo, ang sabi ng doktor, aksidente ang cause ng death ni Sir Gustavo. Kasi pagkatapos nahulog sa kabayo na bagok, ganun lang. Huwag kang magsabi na kung ano-ano. Actually, sinabi sa akin ng isang marites na royalista, hindi daw ganun. Kasi nung nasa ospital sila, kwinestyon nila si Sir Napoy, tapos yung mga kapatid, bigla siyang pinakaladkad palabas. At dahil sa hinala ni Sir Napoy na hindi totoong aksidente ang nangyari sa tatay niya, eto ang nasagap ko dun sa morgue na nagpromise si Sir Napoy sa harapan ng bangkay ng tatay niya na hanapin niya kung sino ang totoong killer at pumatay sa tatay niya. Eh paano niya gagawin yun? Eh yung mga pulis nga dumepende na sa official autopsy report ng pagkamatay ni Sir Gustavo. Kaya nung pumunta si Sir Napoy doon para magsumbong ng hinala niya, kahit si Sergeant Queenie, dead man na. Pero ang sabi ni Ann, parang sinadyang ginulat yung kabayo kaya nahulog si Sir Gustavo. Tsaka yun nga, ng bagok. Girl, ano ba yan? Parang dumidilim na yung paligid. My gosh, inabutan na tayo ng gabi. Kakachika. Ito nga, may nasagap kasi ako na ang sabi sa akin, sino nga ulit yun? Yung nag-iimbestiga? Kasi Emil. Ayun na yun. Ang sabi kasi, paano nga masusuportahan ang mga haka-haka ni Sir Napoy? Eh wala ngang pruweba. So hindi matatanggap sa korte yun. Oo nga wala pa namang eyewitness si Sir Napoy bukod sa ating mga katulong. Si Tasha lang ang naniniwala sa kanya. Ano siya? Ikaw yung makakalimutin Si ano din? Yung investigador. Na nga si Emil. I'm sorry, si Emil nga. Andyan pa pala si Emil. Siya ang nagdala kay Sir Napoy doon sa secret investigation room ni Sir Gustavo para sabihin kung sino ang hinala niya. Sila mo kung sino? Si Sir Christoph. What? Hala, si Sir Christoph? O Loray, sa tingin mo, ano sa palagay mo? Si Sir Christoph ba talaga ang killer? Hala ka? Huwag mo na ako idamay dyan. Ayoko magsalita, ayoko mademanda. Makati walang girl. And guys, yun po, dun po magtatapos ang aming big tea dito sa Royales family. Ayan, mga ka-royalistas. Certified
Royal Yes! And see you next week. And don't forget to like and subscribe, mga ka-Royalistas! Manood na po ng Royal Blood! Teka muna. May chika pa ako. Ay, may chika pa siya. Ano yun? Kasi ganito yan. Royal Blood, weeknights on 4 channels.